Isa na naman pong mainit na usapin dito sa mundo ng cryptocurrency ang ating pag-uusapan sa video na ito na tungkol kay XRP. Si Ginoong Jed McCaleb, isa po siya sa mga co-founder ng Ripple, ay muling nasa sentro ng kontrobersiya matapos po siyang akusahan ng ilang XRP holders na sinadya niyang saktan ang mga investors sa pamamagitan po ng pagbebenta ng kanyang XRP holdings. Pero ano nga ba ang totoo sa likod ng isyong ito? Makatarungan ba talaga ang kanyang ginawa? O talagang may masamang intensyon siya laban sa mga investors? Kaya yan po ang siyang ating aalamin sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy, ay pakibasa na lamang po ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Ayan. Ang nakikita po natin dito ay ang co-founder ng Ripple na si Ginoong Jed McCaleb. Ayan. Ngayon ay bakit nga ba iniwan ni Ginoong Jed McCaleb ang Ripple? Ayan. Para sa mga hindi pa nakakaalam, si Ginoong Jed McCaleb ay isa sa mga original na nagtatag ng Ripple. Siya rin ang isa sa mga bumuo ng XRP Ledger noong taong 2011 kasama sina Ginoong David Schwartz at saka Arthur Brito. Noong taong 2012, opisyal na nilang itinatag ang kumpanyang Ripple na dating tinawag na New Coin Incorporated. Sa panahong ito, 100 billion XRP ang na-create kung saan 80 billion ang napunta sa Ripple at 20 billion naman ang hinati sa mga co-founders. Ngunit hindi po nagtagal, noong taong 2013 ay umalis si Ginoong McCaleb sa Ripple dahil sa hindi pagkakasundo sa direksyon ng kumpanya. Sa kanyang pag-alis, nakuha niya ang kanyang parte ng XRP. Ngunit dahil sa dami nito, naging malaking usapin ang paraan ng kanyang pagbebenta. Ngayon ay ano po ang kontrobersiya sa pagbebenta niya ng kanyang XRP? Ayan. Matapos po siyang umalis sa Ripple, nagsimula si Ginoong McCaleb na ibenta ang kanyang hawak na XRP. Marami ang nag-akusa sa kanya na sinadya po niyang i-dump ang kanyang XRP holdings sa market upang pabagsakin ang presyo nito. Sa madaling salita, ang ilan ay naniniwala na sinadya po niyang pabagsakin ang value ng XRP para sa kanyang sariling interes. Ngunit ayon po kay Ginoong McCaleb, bago pa man siya nagbenta ng kanyang XRP, ipinaalam niya ito sa community. Anya, ginawa po niya ito upang bigyan ng pagkakataon ang mga XRP holders na unahan siya sa pagbebenta o tinatawag na front run. Ayan, meron nga siyang sinabi rito na isang pahayag. Ayan, sabi niya rito, I told the Ripple community I was leaving. I did that before I sold my XRP. The alternative was to sell without telling people. Is that better? Ayan, yung kanyang aktual na sinabi. Ipinagtanggol din niya ang kanyang sarili sa pagsasabing ang kanyang pagbebenta ay mas transparent o bukas kumpara sa iba pang posibleng paraan ng pagbebenta ng walang abiso. Ngayon ay totoo bang sinadya niyang saktan ang mga XRP investors? Ayan, ayon po kay Jim Knox, isang XRP holder, tila may personal na galit si Ginoong McCaleb laban sa Ripple kaya niya ginawa ang malawakang pagbebenta ng kanyang XRP holdings. Ngunit ayon po kay Ginoong McCaleb, hindi ito totoo at siya mismo ay nawalan na ng paniniwala sa project kaya niya ito ibinenta. Dagdag pa rito ay binigyan umano ng opsyon ang mga XRP holders noon na ipalit ang kanilang tokens sa Stellar or XLM na bagong project ni Ginoong McCaleb. Ibig sabihin ay may pagkakataon ang mga tao na mabawi ang kanilang puhunan sa pamamagitan ng paglipat sa ibang asset. Ngayon ay ano naman po ang koneksyon ng kanyang pagbebenta ng XRP sa kanyang bagong project? Yan. Sa kasalukuyan ay isa po sa mga pinagtutuunan ng pansin ni Ginoong McCaleb ay ang kanyang startup na Vast Space na may layuning magtayo ng unang commercial space station. Ayon po sa isang ulat ng Bloomberg, posibleng gumastos siya ng halos $1 billion mula sa kanyang cryptocurrency fortune
upang makuha ang isang kontrata mula sa NASA para palitan ang International Space Station or ISS. Dahil dito ay mas lumakas ang espekulasyon na ginamit niya ang kanyang XRP holdings para mapunduhan ang kanyang bagong project. May ilan namang taga-suporta na humahanga sa kanyang ambisyong plano. Ngunit may iba ring nagsasabing hindi siya mapagkakatiwalaan dahil sa kanyang ginawa sa mga XRP investors. Ngayon ay ano naman po ang naging epekto ng kanyang pagbebenta kay XRP? Ayan. Ang pagbebenta ng malalaking volume ng anumang cryptocurrency ay may direktang epekto ito sa presyo nito. Sa kaso ni XRP, ang malawakang pagbebenta ng isang co-founder tulad ni Ginoong Mac Caleb ay nagdulot po ito ng pagbaba ng presyo sa ilang pagkakataon. Ngunit dahil po sa legal na hakbang ng Ripple upang limitahan ang kanyang pagbebenta, hindi ito naging kasing laki ng posibleng epekto kung agad po niyang ibinenta ang lahat ng sabay-sabay. Sa uli noong July 2020, naubos na ni Ginoong Mac Caleb ang kanyang XRP holdings. Ibig sabihin, tapos na po ang kanyang papel bilang isang malaking seller ng XRP sa market. Ngunit, hindi pa rin nawawala ang mga tanong kung patas ba ang naging kilos niya sa mga investors. Yan. Ngayon ano naman po ang aking masasabi tungkol dito? Bilang isang crypto trader o investor, mahalaga pong matutunan natin ang halaga ng transparency sa market. Yan, ang mga malalaking personalidad sa crypto dito sa mundo ng crypto tulad ni Ginoong Jed McCaleb ay may kakayang magdulot po ng malaking pagbabago sa presyo ng isang asset. Kaya naman ay dapat po tayong maging mapanuri sa galaw ng mga pangunahing players sa industriya. Dapat din nating maunawaan na ang cryptocurrency market ay hindi lang tungkol sa hype, kundi pati na rin sa tamang pag-unawa sa fundamentals ng isang project. Hindi porket sikat ang isang crypto project ay magiging matagumpay ito sa hinaharap. Laging gawin po natin ang ating sariling research bago po tayo mag-invest. At ayan, sa kabuuan ay masasabi po nating naging bukas si Ginoong Mac Caleb tungkol sa kanyang intensyon na umalis sa Ripple at ibenta ang kanyang XRP. Ngunit sa kabilang banda ay hindi po maiiwasang isipin ng ilan na malaki ang naging epekto ng kanyang pagbebenta sa market. Pero sa uli ay nasa bawat investor ang responsibilidad na bantayan ang kanilang investments at maging alerto sa anumang kilos ng mga malalaking players sa industriya. Ang crypto market po ay puno ng oportunidad, ngunit kasama nito ang mga panganib o risk na dapat po nating paghandaan. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.